Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po, pag-usapan natin itong pag-iyak. Yan, pakita ko sa inyo, umiyak ang lolo ninyo. Kasi makukulong na din siya. Yan yung totoo. So ngayon, itong si Senator Ronald Bato de la Rosa ay talagang umiyak. Aktor rin eh. Paano kasi yung kanyang mga nakakasama? Tulad ni Jimmy Bundok. Diba? O, sino pa ba? Si Robin Padilla. Yan yung mga barkada niya, yung mga aktor. Kaya mukhang natututo na din sigurong, umacting. Etong si Senator Bato de la Rosa, abay, nagtatry. Diba? Trying hard na mag-iyak-iyakan dyan nga po sa Senado. So ngayon, itong si Senator Bato de la Rosa umiiyak dahil nga po sa welfare check dito kay former President Duterte. Pero alam nyo, sa totoo lang, self-preservation lang ang ginagawa ni Senator Bato de la Rosa. Tinitira niya ang ICC kasi alam niya na soonest, 'di ba? Abay baka mahuli na din siya or baka nga magpasko na din. Itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, diyan nga po sa ICC sa The Hague, the Netherlands. Yan, kakasabi niyo na loyal kayo kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, abay mukhang magsasama-sama kayo ngayong Pasko. Alright. So ngayon, itong si Senator Bato de la Rosa, tinitira ang welfare check, diba, ng International Criminal Court. You know what? If you will look into a bigger picture, it is self-preservation. Kasi kung makalusot si former President Duterte dito nga po sa International Criminal Court, baka ganun din ang posible niyang gawin. Kasi ang hinihiling ni Senator Bato de la Rosa, 'di ba, sa kanyang Senate resolution, nakalimutan ko kung anong number 'yun, 'di ba? Na pauwi na itong si Digong kasi may pamilya din naman daw. He need to spend his remaining years sa kanyang mga loved ones. Ngayon, kung ako yung tatanungin ninyo, wow ha, talaga lang Senator Ronald Bato de la Rosa coming from you? Yung remaining years, spend niya sa kanyang mga loved ones. How about the families? Diba? Yung may mga breadwinner, may tatay, may nanay, na nawala ng mga mahal sa buhay. Nang dahil sa napakadugong war on drugs at napakawalang kwentang implementation ninyo ng extrajudicial killings ninyo ng Oplan Tokhang. Tanong lang. Diba tapos ngayon, magmamakaawang gobyerno ng Pilipinas dito sa International Criminal Court para palayain itong si former President Duterte, hindi ka ba nahihibang? Tanong lang. So ngayon ito yung moment ni Bato na meron pa iyak-iyak mga minamahal. Niloloko ako sa lolo ninyo. Iyak si Senador Bato de la Rosa nang questionin ang sinagawang welfare check ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag daw sana... Uy! By the way, naalala ko yung pag-iyak ni Bato may halong pagkahudas yan eh. Naalala nyo nung Senate President itong si Juan Miguel Zubiri? Nung nagkaroon ng rego doon, paiyak-iyak pa siya eh. Alos talaga, di ba? Umacting siya na iyak na siya. Pero at the end of the day, isa din pala itong si Bato de la Rosa sa pumirma para nga po mapatalsik itong si Senate President Juan Miguel Zubiri. Kaya yung pag-iyak ni Bato de la Rosa, tuso yan, oo, mga minamahal, karmatic yan yung pag-iyak. Iyak ng kaplastikan yan, iyak ng jablo. Yan yung totoo. Alright, sige, continue tayo. Mapatay si Duterte sa gitna ng mga welfare check na ito. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. If we accept the fact that he may not have long. Naiyak si Senator Bato de la Rosa sa kanyang privilege speech ngayong hapon. Kinwestiyon niya ang isinagawa umanong welfare check kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong ngayon sa ICC detention facility sa The Hague, Netherlands. Ang kinakatakot daw ng senador ay mamatay ang dating Pangulo habang isinasagawa ang anyay peking welfare check. I hope with all my heart that he leaves this world not in the presence of officials who visit him on the pretext of a pseudo welfare check, but instead in the company of the people he loves. Nanawagan din si De La Rosa na magpahayag ng suporta. Wait lang. The audacity, mga minamahal, to be honest, na in the first place, si Digong ang mayroong ginawang kasalanan. 'Di ba?
Ngayon ang tanong ko, saan ba yung loyalty mo? Kay former President Duterte or sa taong bayan? You know that we elect you. Hindi ako nag-elect sa kanya. Other people. Some people elected you and you won as a senator. So meaning, you are now a public servant. You need to serve the public because you are meant to serve the public. And then ganito yung gagawin mo. Nasaan ang loyalty mo? Kay Duterte o sa mamamayang Pilipino? Alam mo, Senator Bato de la Rosa, mas mabuti na lang nasamahan mo si Duterte dyan sa kulungan. I think mas masasabi ko pang yung loyalty mo ay sa mamamayang Pilipino. Diba? Pero hindi eh. Mga minamahal, hindi. Pansinin ninyo, kakaloka. Ang Senado sa House arrest ni Duterte. Sinigundahan niya ni Senator Bongo. Humiling siya ng dasal para sa dating Pangulo na nangihina na raw. Let us act now and make a stand on this. Nakikiusap po ako sa ating mga kababayan, nakikiusap po ako sa mga kasamahan natin sa Senado. Alang-alang na lang po sa taong nagserbisyo po sa atin, nagmahal po sa bawat Pilipino. Pati raw sigo na babahala sa ginawa umanong welfare check kay Duterte. Tanong naman ni Senator Rodante Marcoleta, baka ginawa ang welfare check para siguruhing totoo ang sinabing defense team niya na hindi na fit to stand trial si Duterte dahil sa mga issue sa kanyang kalusugan. Hindi to fit to stand daw, issue sa kalusugan, pero nakakapag-comment pa sa mga flood control issues. Lagi kang vinivisit ng mga anak mo. Sino pinaglololoko mo? Wala ka nang maluloko dito. Ikaw pa yung nagsabi sa amin before, diba? Na kapag meron kang kaaway, ang ginagawa mo, nagkakanda kuba-kuba ka. Yung mga pautot mo, talagang pang-famas eh. Best famas ka talaga. Hindi kasi yung may epekto mga minamahal yung interim release, yung pinatanggal nila yung judge ng International Criminal Court. Lahat ng remedies hindi umepekto, hindi tumalab. So now, they are playing sick. I don't know if it was real or not kasi as an 80 years old, it's normal na, di ba, magkaroon ka ng sa katawan mo, di ba? Kasi nga, umiidad ka na. Pero nasasabihin gagawing reason na hindi na siya fit, parang ang mali naman ata nun. Hindi po welfare check eh. Parang reality check ang ginawa nila. Welfare check ba ito o operasyon para mapaikli ang buhay ng dating Pangulo? Samantala, lumutang ang dalawang pamilyar na apelyido sa pre-confirmation brief ng prosekusyon sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court, De La Rosa at Aguirre. Nangako raw si De La Rosa na agarang ipatutupad ang Davao Model kung saan papatayin ang mga manlalaban. Walang binanggit na pangalan pero itinalaga raw ni Duterte na PNP chief ang tinutukoy na De La Rosa. Ang PNP chief noong administrasyong Duterte ay si Senator Bato de la Rosa. Si Aguirre naman, sinabi na pipiliin. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Tungkol dito nga po sa welfare check, mga minamahal. Kasi pwede din maging magamit yan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Pagdating ng panahon, pag siya ay nahuli. Pag nalusutan to ni Digong, maybe iniisip niya na makakalusot din siya. Kasi wala na eh. Programmed na. Nandiyan na siya sa punto na hulihin na siya. Di ba malapit na, pinangalanan na, kinakabahan na yan. Ay, malay ba natin, baka mamaya humihingi na yan ng protection or ng asylum sa ibang bansa, we do not know lang. Di ba kaya itong kilos ni Senator Bato Ronald de la Rosa ay halatadong for self-preservation kasi natatakot na by the end of this day na baka magbulok din siya. Kaya maybe nag-grant na yung wish mo na go ahead Trillanes, make my day. Diba? Talagang make my day ka once na ikaw ay mahuli. Pumatay ng mga drug lord. Hindi rin nakasaad dito ang first name, pero ang unang Justice Secretary ni Duterte noon ay si Attorney Vitaliano Aguirre II. Wala pang pahayag tungkol dito sina De La Rosa at Aguirre. Nagbabalita mula sa frontline, may Anlos. Pero anyway, mga minamahal, ang masasabi ko lang, wala talagang pagmamahal sa taong bayan. Tuta. Kung tawagin, itong si
Senator Ronald Bato de la Rosa, gamit na gamit ang mga luha ninyo sa pag-iiyak Uy, mga tanga kayo, hindi pa patay ang tao, iniiyakan nyo na. Ano yan, kinakabahan? Tanong lang. 'Di ba? Naiiyak, nalulungkot, nayayamot, nagagalit kasi alam na baka siya yung susunod. Baka yun yung feelings niya ngayon. Tanong lang. Don't worry, Bato. You're next. Don't ask prayer for a man who mocked Jesus. Kasi, nung nilait ni Digong, etong ating poong may kapal, di ba parang ang saya niya. Ngayon mag-ask kayo ng prayers kung di ba kayo mga hibang? Napaka-plastic nyo naman. Yan yung tinatawag na when the karma hits you back. Alright, mga minamahal, yun po. Yes, kayo, ano yung masasabi ninyo? Anyway, pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and always hit notification bell para laging nag-update ang ating mga video. At sa mga team replay, maraming salamat. Ingat, mga kababayan.